CNTV News is brought to you by Arnulfo Nol Manalo Balane, retired Director 3 of DepEd, Region 2, Region 8, and NCR. Chairman, Boy Scout of the Philippines, Camarines Norte Council, Vice President, Student Affairs and Services of Mabini Colleges, DAET. Cake Frost is now open at Maharlika Highway, Santo Domingo, Vincennes, Camarines Norte. Cake Frost is owned and managed by Lorena Siguenza Hotard, Congresswoman Rosemary Panotes, Governor Ricarte Dong Padilla, former Vice Mayor of Talisay Juan Churamores, and Bongya General Merchandise located at Barangay Poblacion, Talisay, Camarines Norte. Moonlight Bar and Lounge located at Barangay Lagon, Daet. Ruth Garden. Ruth Garden is located along Vincennes Avenue, Daet, Camarines Norte. Look for Miss Ruth Azor. Provincial Board Member Artemio Bihog Sardon, 1st District of Camarines Norte. Provincial Board Member Renato Atoy Moreno, 2nd District of Camarines Norte. Mayor Benito S. Ochoa of Daet, Camarines Norte. Provincial Board Member Rodolfo Paul Gache, 2nd District of Camarines Norte. Kaugmahan at EJ's Restaurant, Bed and Breakfast, located at San Jose Boulevard, Talisay, Camarines Norte. Cesar Barcelona, President of New Camarines Norte Present Radio Club at miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas o KBP. Bicol Catfish Systems Incorporated, located at Barangay Kubangbang, Daet, Camarines Norte, and Metro Cable, Daet. Sa ulo na ating mga balita, DPWH ipaniliwanag ang estado ng mga tulay sa ikalawang distrito ng Camarines Norte. Dating punong barangay Peter Musa at 2 pang sibilyan kinilala ng SB Daet matapos magsagawa ng citizen's arrest laban sa isang kilalang personalidad. Majority members ng SP pumalma sa isa-isang pagtakas ng minorya sa SP session pagkatapos ng attendance check. Ordinansa para sa mental health care at programa kontra dengue isinusulong ng SB Daet. Minorya sa SP nagprotesta kontra mayorya sa pamamagitan ng pagsusuot ng itim na face mask habang nasa SP session. At sa ating health news, ang mga kaalaman sa walking pneumonia o hindi malalang pulmonya. At sa pulso natin ngayon, nasasagutin ng bayan, financial assistance sa mga mag-aaral sa Camarines Norte ni Congresswoman Rosemary Panotes. Ano ang iyong masasabi? At sa ating balitang sino siya? Sino daw po itong isang negosyante na namahala daw ng food accommodation ng isang club event? Kaya daw po ito pinag-uusapan ay dahil sa mga ginawang paghakot daw nito ng food na sa halip na ihain ng food caterer sa mga tables ng guests and members. Sino siya? Magandang araw sa inyong lahat. Sumasa inyo ang CNTV News. Ako, si Mirna De Lejero. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, humarap sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways upang ipaliwanag ang estado ng mga tulay sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Camarines Norte. Ito'y makaraang magpahayag ng pagkabahala si Board Member Paul Gache sa kasalukuyang kalagayan ng Mokong Bridge 1 sa bayan ng Basud na masyado na umanong luma ngunit dinadaanan pa rin ng malalaking trucks. Ayon kay Gache, gumagalaw na ang tulay kaya tiyak na malaking problema kapag may nadisgrasya dahil apektado ang transportasyon at ang mga residenteng naninirahan sa riverbanks. Ito po ay palaging dinadaanan ng mga malalaking truck. Minsan po ay nagalaw na siya. Natatakot po ako kasi pag nagkameron po ng disgrasya dito po sa Mokong Bridge na ito, malaki pong pagkulang ito. Yung economic side nila, yung tourist nila na nandun sa may parte ng
mga coastal barangay ng Mercedes ay mapapantaga. Paliwanag ni Engineer Froilan De Jesus ng Planning and Design Section ng DPWH, prioridad talagang maayos ang Mokong Bridge 1, lalo't kailangang mapalitan ang istruktura nito sa lalong madaling panahon. So yung pong Mokong Bridge 1, ongoing po yun ngayon. Ang gagawin po doon, papalitan po yung superstructure natin. So papalitan po yung girder, papalitan din po yung deck. Siguro po, pag nadaan po kayo doon, may makikita po kayo sa right side, meron na po mga base doon, yung pagpapatungan po ng mga girder natin. So, ongoing po yan ngayong 2024. Ang condition po niyan, based po doon sa inspection namin, poor, and nirank 1 po namin yan sa priority. Papalitan rin naman ang ilang bahagi nito na ang pondo ay manggagaling naman sa Quick Response Fund ng DPWH para sa taong 2024. So subject po replacement na po siya actually. So na-request na po namin ng QRF, yung Quick Response Fund po. So yun po yung mga nangangailangan ng mga quick response po na ng mga projects na kailangan mabigyan po agad ng attention. Kaugnay niyan, iniulat na rin ng grupo na De Jesus ang kalagayan ng iba pang tulay sa ikalawang distrito ng Camarines Norte, kabilang na ang Mokong Bridge 2 at Malagunot Bridge na kapwa umano nasa ilalim ng Fair Condition Category. Yung Mokong Bridge 2, ang ano po dito, ang condition po namin dito sa system namin is fair. So, good pa rin po siya. Okay pa rin po siya. Yung Malagunot Bridge, ang condition po nun is fair. Same with Mokong Bridge to po. So, last po, yung Mandasu Bridge, good po ang condition namin. I think nothing to worry po kung babagsak po siya o hindi. Ongoing na rin naman ang konstruksyon ng Pambuhan Bridge habang sinisimula na ang konstruksyon naman ng Colase Bridge sa susunod na taon. Yung Pambuhan Bridge po, ongoing na po. Yung pong dalawang bridge na yan, since new construction po siya, wala pa po siya sa inventory ng bridge management system natin. Samantala, inireklamo naman ni Board Member Concon Panotes sa mga dumalong kawani ng DPWH sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ang aniyay sira-sirang kalsada sa ilang coastal areas sa bayan ng Mercedes. Kawawa naman ang ating mga kababayan talaga dito sa lugar na yun. Bagamat napakaganda ng lugar, talagang tourist attraction at lumalabas. Kahit na masama ang daan, ay napakaraming turista pumupunta. Ngayon po, dahil siya ay secondary national road na, ibig sabihin, wala na po tayong rason para hindi magawa po yun. Apektado ariya ang mga mangingisda at magsasaka kung kaya't nangangailangan din ito ng agarang solusyon. Napakayaman ng ating Congresswoman ng 2nd District. 10 billion ang sabi. Pero sa 10 billion na yun, bakit hanggang ngayon sila-sila pa din? Pero ayon sa mga taga-DPWH, taong 2022 lang nagkaroon ng go signal para sa conversion ng naturang kalsada patungo sa National Road, kaya't ang pagpapaayos nito ay dapat ginawa ng nakaraang administrasyon na kaalyado naman ni Panotes. Converted po yan last 2022. And then, nagkaroon po yan ng deferment ng conversion, pero na-resume po yan ng 2023. So, napunduhan po yung ating first batch o yung package 1 natin. Nasimula po tayo, kung makikita po natin, dyan sa may part po ng baso. So, lahat po yan, nilalagyan po natin ng funds. Lahat po yan, ang implementing office is regional office po natin. Sangayon sa batas, tanging ang mga national road lamang ang saklaw ng DPWH, habang ang provincial road ay nasa pangangalaga umano ng pamahalaang panlalawigan. Kinilala ng Sangguniang Bayan ng Daet ang umano'y kabayanihan ng 3 individual matapos magsagawa ang mga ito ng citizen's arrest laban sa isang suspect ng aktong gagawa ng krimen. Tao pong ito ay kilalang kilala, di ko na po babanggitin. Pero talagang medyo kayo po ang mag-iisip. Siya po ay nakawig, may dalang baril, may patalim,
hindi siya nagaro. Pinunta niya yung babae. Isinalaysay ni Councilor William Carlo Avila ang mga pangyayari sa sesyon ng Sangguniang Bayan ng Daet kung bakit humantong sa pag-aresto ng 3 sibilyan sa isang aniyay kilalang personalidad na may dalang baril at patalim. Isang babae nasa loob ng bahay, pinasok ng isang tao na may dalang patalim at baril. Nagsisigaw itong babae ito at narinig ng kanyang kapitbahay. Kinilala ni Avila ang 3 sibilyan na sina Librado Atanasio, isang tricycle driver, Amado Tubal, kapitbahay ng biktima, at dating liga ng mga barangay president, Peter Musa, na siya umanong nakipag-agawa ng baril sa suspek. Nabigyan ng rekomendasyon ang 3 taong ito. Sa katauhan ni Librado Atanasio, papasalamat ba ako kabarangay ko ito, isang tricycle driver. Amado Tuban, kapitbahay ng biktima, kaya ko po sa inyo. At yung kaibigan at kasamahan po natin dito sa Sangguniang Bayan dati, counterpart po ni Councilor Jeffrey Duguner, dating Liga President, Councilor Kapitan Peter Musa. Paliwanag ng konsehal, nailigtas ang buhay ng babaeng biktima matapos itong puntahan ni Tubal nang marinig na sumisigaw. Una raw inakala ni Tubal na away mag-asawa ang nagaganap, ngunit ng kanyang silipin ay napag-alaman na hindi pala asawa ng babae ang pumasok sa kanyang tahanan at sa halip ay ang suspek na may dalang baril at patalim. Sa tulong umano ni na Atanasio at Musa ay naaresto ang suspek at sa kasalukuyan ay nakapiit na sa Daet PNP. Nais ni Avila na magpasa ng resolusyon ang SB Daet upang bigyan ng komendasyon ang 3 sibilyan sa kanilang ginawang citizens arrest. Umaasa ang mga ito na marami pang mamamayan ang handang tumulong sa mga nangangailangan, lalo na kung gagawan ang mga ito ng krimen. Paliwanag ni Avila, sang-ayon sa batas ay maaaring magkaroon ng warrantless arrest at maaaring sibilyan ang gumawa ng pag-aresto kung ang suspek ay nahuli sa akto ng tangkang paggawa ng krimen o habang gumagawa ng krimen. Citizens arrest po, ito po yung paghuli sa isang kriminal na nakita mo mismo. Hindi ka man men in uniform pero nasa harapan mo, may kakayahan kang huliin. Hinuli mo yung tao yun dahil ito ay nagkasala. Ito ay gagawa ng krimen, nagsasagawa ng krimen, at nakita mo kung mayroong potensyal o gagawin pa lang yung krimen. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro. Umalma ang mayorya sa Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Norte sa ginagawa ng mga bukal na miyembro ng minorya kapag may sesyon ang Sangguniang Panlalawigan. Ito'y makaraang naging kapansin-pansin na ang isa-isang pag-alis ng mga minority board members kapag tapos na ang attendance check o habang nagsasagawa ng deliberasyon sa mga resolusyon at ordinansang nirerepaso ng SP. Ayon kay Board Member Luca De Lima, sinesweldohan sila ng pamahalaan sa kanilang pakikibahagi sa sesyon at hindi lamang sa pagbisita sa mga barangay bilang bukal. Obligasyon rin anya nilang mga board members ang dumalo at makibahagi sa sesyon. Tandaan po natin, ang tayo nga po, ang trabaho po natin maliban sa pupunta po tayo sa mga barangay regarding our committee at saka yung pa natin mga function. At lalo tigit sa lahat, ang pinakamahalaga po sa lahat at ang binabayaran sa atin ng gobyerno, tandaan ninyo, ay ang ating session. At kinakount ng gobyerno kung ilan ang session mo, kaya yan ang sweldo mo. Nais malaman ng mayorya kung may paglabag na ginagawa ang mga miyembro ng minorya kung kaya't inatasan ng mga ito ang Committee on Rules na pag-aralan at alamin kung ano ang dapat gawin sa mga umaalis na bukal. I-research po natin, titingnan po natin kung meron pong paglabag o hindi naman paglabag. Nangako si De Lima na isasangguni ang usapin sa DILG at sa Civil Service Commission. We will research on the DILG at saka sa ating pong civil service regarding that matter tungkol sa mga session na uma-attend lang pero hindi naman nagtatapos. Sa kadahilanan, kumpleto po ang sweldo natin dito.
Una rito, pinag-usapan ng mga miyembro ng mayorya kung dapat pang isama ang pangalan ng mga umaalis na minorya sa mga dokumento tulad ng resolusyon, gayong present lamang sila sa attendance at wala sa deliberasyon. Since we passed a resolution and the other board members ay nagpa-check lang ng attendance at wala na sila dito ngayon, are we going to put their name on the resolutions that we approve? Mr. Chair. Giit ni De Lima, dapat alam ng mga bukal na nakapirma sa resolusyon kung tungkol saan ito, kung kaya't dapat nakikibahagi sila sa deliberasyon. Kapag ang isang resolusyon ay hindi mo alam at hindi mo naiintindihan mga bagay na ito, maaaring hindi ka po dapat nakapaloob sa kung anong dokumento. Kasi, ang isang taong wala at hindi mo nadinig at inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan, sa akin pong palagay, dapat po ay hindi ka makasama sa kung anong dokumento dahil wala ka during the passage of that resolution or ordinance of the Sangguniang Panlalawigan. Hindi rin anya dapat kasama ang pangalan ng bukal na nag-object habang nasa deliberasyon ang resolusyon sa plenaryo, bagay na sinusugan ni Vice Governor Joseph Escucha na sinabing kasama lamang dapat ang pangalan as present, ngunit noted na siya ay nag-object at hindi may akda ng kaukulang panukalang batas. Sasama pa rin natin siya kung present siya ng ano na yun. Pero note natin na nag-object siya doon sa resolution. Mr. Chairman. Kasi nandun siya eh. So, ino-note natin, objection yung kanyang doon sa resolution. Para naman kay Board Member Joseph Alegre, kung wala ang isang bukal sa oras ng deliberasyon ay nangangahulugan na nag-waive na siya ng kanyang karapatan na mag-object, mag-approve or disapprove ng panukalang batas. Since that you are not present during the deliberation, you waive your right to ask question, to approve, or to disapprove the resolution. Parang wala rin. Nag-deliberation, nag-approval, wala ka, hindi ka naman kasama sa approval. Kasama ka lang sa attendance. Pero during the deliberation, wala ka, hindi ka makakapag-deliberate because you already waive your right. Matapos atasan ng Committee on Rules na pag-aralan ng usapin, tuluyan nang nag-adjourn ang sesyon na tanging ang mga miyembro na lamang ng mayorya ang present. Sina board members Artemio Sendon at Atoy Moreno ay kapwa dumalo sa nasabing sesyon sa pamamagitan ng Zoom, habang ang isa-isang umalis pagkatapos ng checking of attendance ay sina board members Muriel Pandi, Jerry Cañones, Concon Panotes at Mary Joy Carranza. Para sa CNTV News, Christine Malaluan. Ipinagpaliban na muna ng Sangguniang Bayan ng Daet ang deliberasyon at pagpasa ng ordinansang naglalayon na palakasin ang mental health care and wellness program ng munisipalidad. Sa ika-23 na sesyon ng SB Daet, iginiit ni Councilor Tomasito Toringan na dapat magkaroon ng en banc session upang talakayin at plansyahin ang probisyon ng nasabing ordinansa. Nais itong busisiin ang mga magiging miyembro ng bubuing Daet Municipal Mental Health Council sang-ayon sa ordinansa. Pero ito pong ordinance na to, dapat po ng members dito dahil hindi ko pa po ito ipapahingagin sa second reading pa po muna. Dahil ito pong mga members ay hindi pa po natin napapatawag po na. Hindi rin aniya malinaw sa nakalagay na probisyon kung saan manggagaling ang nakasaad na 1 milyong funding. Doon sa last part na agad ako tumingin, yung funding requirements, in the amount of 1 million pesos. So parang mas maganda kung dumaan mo na sa EDBA. Layunin ang nabanggit na ordinansa na iniakda ni Daet Councilor Ian Martihada na isama ang mental health care sa General Healthcare Delivery System ng munisipalidad. Samantala, sa iba pang kaganapan sa sesyon ng Sangguniang Bayan ng Daet, lusot na sa unang pagbasa ang paglalagay ng karagdagang probisyon sa Internal Rules of Order and Procedure ng SB Daet, kung saan nirepaso ang patakaran sa decorum at sponsorship ng mga resolusyon at ordinansa. Batay sa ordinansa, hindi na papayagang umalis o lumabas ng session hall ang sinumang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Daet na nag-signify ng attendance sa mga isinasagawang regular o special session, en banc at community meeting. Papahintulutan lamang umalis ang partikular na SB member kung siya ay nagkaroon ng personal emergency, medical health emergency ng immediate family o di kaya'y mayroong natural
natural o man-made disaster. Kaugnay naman ng usapin sa sponsorship, ang maaari na lamang maging author o co-author ng isang resolusyon o ordinansa ay ang mga chairman, co-chairman o miyembro ng committee na siyang paksa ng panukalang ordinansa o resolusyon. Papatawan din ng 100 multa ang mga SB members na lumiban sa mga committee meeting at anbang session kung sila ay walang justifiable reason. Samantala, pumasa na rin sa unang pagbasa ng session ng SB DAET ang mga resolusyon ni na Councilor Tihada na may kinalaman sa sektor ng kalusugan. Una na rito ang ordinansa para sa Barangay Health Workers Registration and Accreditation Procedure kung saan planong magkaroon ng mekanismo para sa kanilang proteksyon, benepisyo at insentibo. Lusot na rin sa unang pagbasa ang resolusyon na humihiling sa 25 punong barangay at lahat ng public at private schools sa bayan ng Daet na maging masigasig sa implementasyon ng 4S program ng Department of Health laban sa sakit na dengue. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro. Muli na namang umeksena ang mga miyembro ng minorya sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan matapos isa-isang magsuot ng itim na face mask ang mga ito upang ipakita ang kanilang protesta sa desisyon ng mayorya na aprobahan ng pangkalahatan ang lahat ng rekomendasyon ng mga komite sa plenaryo. Yung motion po ay aprobahan pangkalahatan ang lahat po ng rekomendasyon ni Bukal Ray Kenneth Oning. Una kasing tumutol ang minorya sa nasabing motion ni Board Member Ray Kenneth Oning kung saan humantong sa botohan ng SP members. There is an objection and we have to divide the House. Dahil via Zoom ang attendance ni na Board Members Winnie Oco at Mary Joy Carranza, kung kaya't kinailangang hintayin ang kanilang boto, bagay na sinamantala ng minorya upang isuot ang kanilang itim na face mask. Na-inform po ba ninyo yung naka-online? Karapatan po nila bumoto, pero during that time na magkakaroon po ng botohan, kung hindi po sila informed, kaya bigyan po natin ng karapatan po sila. Nagbigay ng instructions si Board Member Artemio Sardon sa mga kasamahan sa minorya na isuot na ang kanilang face mask kasabay ng pagsasabing sa susunod ay busal na ang kanilang ilalagay. So, masuot tayo ng face mask. Hindi na nakasalita. So, tayo face mask. So, hindi na tayo susunod, basal na. Dahil talo sa bilang sa botohan, walang nagawa ang minorya kundi igiit ang kanilang posisyon na labag sa internal rules ang nais mangyari ng mayorya na omnibus approval. Nagkaroon ng mahabang deliberasyon at palitan ng katwiran sina Board Members Luca de Lima at Oning ng Mayorya at Board Members Muriel Pandi, Jerry Quinones at Sardon sa panig naman ng minorya. Giit ni na Quinones at Pandi, dapat ay isa-isahing basahin ng committee report sa plenaryo ng bawat committee chairman upang makibahagi ang mga minorya. Kada committee mag-report sana para kami naman kung may objection kami sa matter na discuss o kaya na-discuss nung bawat committee ba, makapag-participate naman kami. Pero ayon kay De Lima, hindi naman pinipigilan ang minorya na makibahagi sa deliberasyon ng komite at plenaryo dahil karapatan nila ito bilang SP members. Kahit po kailan ay hindi tayo nagpigil or hindi po kayo sinabing hindi pwede sapagkat yun po ay inyong mandato at karapatan. Gayunman, minabuti umano na magkaroon ng omnibus motion upang hindi na gumugol ng mahabang oras kung iisa-isahin pa ito sa plenaryo, lalo't lumusot na ito sa deliberasyon sa committee level kasama ang iba't ibang departamento ng pamahalaan. Kung bakit at ano ang dahilan kung bakit po kinakailangan na magkaroon ng omnibus motion o magkaroon ng pangkalahatang mungkahin na ito ay aprobahan na, sa kadahilanan po na may mga bagay halimbawa, katulad halimbawa po nun, kung di po ako nagkakamali, during the plenary, minsan po, pag may mali, katulad halimbawa dun sa financial assistance, bakit yun yung barangay ganito? Samantalang may taga-Labo naman, ba't nakalagay sa paratali? Tinitingnan po natin yun. At kahit kailan, yun po lagi ay na-correct kapag merong isang member ng Sangguniang Panlalawigan na
pansin during the plenary. Kaya, yun po palagi mababago. Pero kontra ni Cañones, hindi nakasaad sa internal rules ang nasabing omnibus motion dahil ang nakalagay sa order of business sa agenda ay isasagawa ang committee report pagkatapos basahin ang mga resolusyon. The different standing committees shall report to the Sangguniang any matter referred to them for comment and recommendation. Kung kaya po kami tumututo dun sa omnibus sapagkat ito po ang nakalagay sa ating internal rules. Pagkatapos ng SD resolutions, magkakaroon na po ng committee reports. Ang committee reports ay ginagawa po sa plenary. Ibig sabihin ng committee reports, iisa-isahin ng mga different committees para ma-report niya sa plenary session. Ito po yung ibig sabihin ng Sagot naman ni De Lima, ang mga bagay na hindi nakasaad sa internal rules ay nakasalalay na sa floor decision kung saan umiiral ang rule of majority. Ultimo ang batas, ang lahat ng mga bagay na hindi nakasulat ay po pwede. Ang importante, sinasabi ng 7160, that is the role of the majority. Umapila ito sa mga kasamahang bukal na irespeto ang desisyon ng mayorya dahil noong nakaraang administrasyon kung saan sila ang nasa minorya ay tinatanggap naman umano nila ang pagkatalo sa botohan. Kahit noong panahon, natandaan po ninyo, nag-start tayo, kami po ay minority. Dumarating tayo dun sa dulo, minsan, nagtatalo-talo. At pagkatapos po natin magtalo-talo, pagbotohan po, natalo po kami. Tinatanggap po natin yung palagi. Bakit? Talo rin po kami. Kaya po yun, tatanggapin namin. Pero hirit ni Sardon, tanging ang kasalukuyang set lamang ng Sangguniang Panlalawigan ang gumawa ng ganitong pamamaraan na nilalabag umano ang alituntunin ng internal rules dahil sa nakakarami. ito lang yung Sangguniang Panlalawigan na set na may ganitong katwiran pagdating doon sa mga pinaghahabol po natin. Nanindigan naman ang grupo ni De Lima na wala silang nilalabag na alituntunin dahil ang kanilang naging desisyon ay batay sa kanilang interpretasyon. The main problem ay hindi mapanig sa inyo ang pagkakataon. Nagkataon lamang po ng aming interpretasyon na ito. Kaya sana ay igalang po ninyo katulad ng paggalang namin sa inyo noon. Yung salitang that is your own interpretation of the law na ang aming pagkakaintindi ay wala pong nilalabag na batas sa aming pong pagkaintindi. Siyempre, ito po ay salungat sa inyo, sa amin naman po ay magiging salungat din na ang aming pong pagkaintindi ay wala po tayong nilalabag na batas. Kung meron naman po iba't ibang klaseng kapaliwanagan, ito ay po ay inyong pong sariling interpretasyon. Inungkat pa nito ang naging kaso ni IP Representative Ricky Noblesala na tinanggap sa SP sa ilalim ng nakaraang administrasyon ngunit labis na tinutulan ang pag-upo ng magpalit ng administrasyon gayong parehong tao lang naman anya. Kung sinasabi po ninyo na ito lang po yung setup sa Sangguniang na ganito po yung paniniwala, nagtataka rin po ako. Tinanggap na si Ricky noon, ayaw na ulit tanggapin niya yun. Pero same lang po yung mga tao. Nahinto ang usapin ng magsalita si board member Teresita Malubay na nagreklamo ng pananakit ng ulo dahil paulit-ulit na lamang umano ang deliberasyon, gayong ang dapat lamang naman anya ay sundin at erespeto ang rule of majority. Sa totoo lang, sumakit na yung ulo ko dahil doon sa mga diskusyon natin ngayon na parang wala naman tayong pupuntahan. Pagkatapos magbubutuhan din, tapos balik na naman sa ganun. Masakit talaga sa ulo na gusto mong ma-accommodate yung mga gusto nila, tapos pag nagbubutuhan, hindi matatalo yung minority, mananalo yung majority. Para sa CNTV News, Christine Malaluan. Mga misis, ang walking pneumonia o hindi malalang pulmonya ay isang di-medikal, impormal na termino na ginagamit upang isalarawan ang hindi malalang pulmonya. Ang mga sintomas ng hindi malalang pulmonya ay maaaring maging napakabanayad na maaari mong ipagpatuloy ang iyong mga pang-araw-araw na gawain, kaya ang ginagamit na termino
ay paglalakad. Sa kabila ng hindi gaanong malubhang kondisyon ito, ang walking pneumonia o hindi malalang pulmonya ay hindi dapat palampasin. Ang mga palatandaan at sintomas na ito ay kinabibilangan ng talamak na ubo na maaaring sa pamamagitan ng tuyo o produktibo, sipon, namamagang lalamunan, sakit sa dibdib, sakit ng ulo, banayad na panginginig, sakit sa lalamunan, mababang antas ng lagnat, matagal na pagkapagod, pantal sa balat o impeksyon sa tainga. Ang mga sintomas ng hindi malalang pulmonya ay halos kapareho ng regular na pulmonya. Kaya lang, ito po ay hindi gaanong malala. Ganun pa man, pinakamainam na magpasuri sa iyong doktor kung maranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito. Ang mga may atypical pneumonia na sanhin ng Mycoplasma pneumoniae ay maaaring makapanghawa ng kondisyon sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo bago ang simula ng mga sintomas. Kahit sino ay maaaring magkaroon ng atypical pneumonia, ngunit mas karaniwan ito sa mga mas bata na may 40 taong gulang, kabilang ang mga bata. Ang mga nagtatrabaho sa mataong lugar tulad ng mga paaralan, kulungan o silungan ay maaari ring madaling kapitan ng hindi malalang pneumonia. Ang atypical pneumonia transmission ay nangyayari sa pamamagitan ng person-to-person contact, higit na partikular sa pamamagitan ng mga droplet na binubuga kapag umuubo o bumabahing. Maaaring gamutin ng mga antibiotic ang atypical pneumonia. Ang mga banayad na simptomas, gayunpaman, ay hindi ginagamot dahil ang mga ito ay madalas na naghihilom sa kanilang sarili. Pagdating sa pag-iwas, may ilang hakbang na maaari mong gawin upang mabawasan ang panganib ng atypical o walking pneumonia. Mag-ehersisyo mga misis, panatilihin ang isang malusog, balancing diet, magpahinga ng sapat, panatilihin ang mabuting kalinisan, limitahan o humito sa paninigarilyo at magpabakuna. So natin ngayon, nasasagutin ng bayan, financial assistance sa mga mag-aaral sa Camarines Norte ni Congresswoman Rosemary Panotes. Ano ang iyong masasabi? I am Reynaldo O. Batchain Jr. po, from CNSC po. Thank you po kay Congresswoman Panotes. Ito pong edu assistance po ay gagamitin ko po sa pag-help po sa family ko to sa pag-aaral ko po. Tapos, gagamitin ko rin po siya sa pag may mga kailangan po ako na hindi naman po sa school, pag may mga kailangan lang po, doon ko po siya ipaglalaan. Tapos pag may kailangan po yung family ko, doon ko po siya provide po siya sa kanila. Thank you po kay Congresswoman Panotes kasi po malaking tulong din po ito sa aming mga estudyante, tapos pa sa mga financially unstable po na mga estudyante po. Ako po si Antoinette Ocanquentelas. Nag-aaral po ako ngayon sa Camarines Norte State College under sa course na Biology po. Gusto ko lang pong magpasalamat kay Kong sa educational assistance po na binigay niyo sa akin at sisiguraduhin ko po na gagamitin ko siya sa aking edukasyon po. Bukod sa pang-araw-araw po na baon, may mga gamit po kasi kami sa laboratory na kailangan po namin i-purchase personally. So, bala ko pong yun ang gamitin namin po. Malaking tulong po. At yung mga iba din po kasing materials namin, medyo may kalakihan po ang price. Nerlisa P. Ablao ng Claridel, Basos, Camarines Norte. At nagpapasalamat po ako sa panganay kong anak na si Pamela P. Ablao na nagtapos po nag-aaral sa Mabini sa tulong po ng si dating congresswoman, yung nanay po ni Rosemary ngayon, na ating congresswoman ng 2nd District, na sa CHED 4th year natapos ng dahil sa kanya. Maraming salamat. Tapos ngayon po, sa bunso kong anak, sa educational assistance na matatanggap niya, malaking pasasalamat. Kahit maliit na bagay, malaki. Salamat. Salamat po kung gusto mo. Ako po si Mabel T. Villanueva nang galing po sa Mabini Colleges. Maraming salamat po kay Congresswoman Rosemary Panotes dito po sa educational assistance at malaking tulong po ito na aking gagamitin para sa pambayad po sa tuition. Salamat po. Ako po si Dan Robert Abanes, 22 years old, CNSC student, OJT na 4th year. Pag gagamitan ko po ng pera is OJT ko po.
Tapos maraming salamat po kay Ma'am Panotes at napili po ako. Ako po si Rocky Saldes Ramos po, taga Mabini Colleges. Bachelor of Culture and Arts Education po ang field ko. Tapos gagamitin ko po yung makukuha ko pong assistance for pangbayad po sa mga activities, lalo na po sa major ko. Pangbayad din po sa utang na pinabili ko po ng mga gamit. Ito po kay Congresswoman Rosemary Panotes kasi binigyan kami opportunities na mabawasan ang mga gastusin at mabili po ang mga pangangailangan. Thank you po sa assistance na aming tanggap ngayon. Malaking bagay po ito para sa akin kasi makakatulong po ito sa pangdagdag ko po sa aking tuition fee. Thank you po Congresswoman Rosemary Panotes for this assistance. My name is Hazel Asim from Camarines Norte State College. And ito pong education assistance na po ito is actually first time ko po talaga to. Kaya pagdating po sa requirements is ang dami ko po talaga na pagtanungan. Tapos actually po since first time ko nga po hindi po ako aware kung ano po kung yung amount ganyan. Basta nag-take na lang po ako ng risk kasi wala po talaga ako scholarship. Pero nagpa-try din naman po for scholarship. Tapos yun po, ito pong education assistance is binalita ko po kay mama. Sabi ko po, dito may makukuha po ako, ganyan. Tapos yun, sabi ko po kay mama na siya po ang mamili kung gagasusin ko po or iipunin ko na lang po since syempre nagbibigay naman din po siya ng allowance. Tapos yun, ang sabi po ni mama is, sa'yo yan, kaya ikaw bahala ako anong gagawin mo. Parang ganun po. Kaya natutuwa din po ako makapag-claim ng education assistance po ngayon. Kasi parang may freedom po ako kung saan gagastusin yung pera. Pero mas prefer ko din po kasi talaga na parang isi-save, ganun. Like, pinapakash in ko po siya dun sa tito ko po para, wala po kasi akong Gcash account. Kaya wala po akong power para i-cash out yun anytime. At least nakasave po kay kuya. Camarines Norte State College po, taking Bachelor of Science in Office Administration po. Thank you so much po dahil isa po ako sa napili. Actually po, sobrang dami po talaga nung pumila noon. Alam ko po halos siriksikan and thankful po ako na napili po ako, ganun. Kasi first time ko nga po ito. And malaking tulong po talaga yung matatanggap po dito. Kasi hindi naman po biro kung saan nanggagaling yung fund. Like, lang naman po parang kung tutusin, tulong na din po yung naibibigay po nila. Yun po, super thankful po kasi as a student, napaka-essential po yung mga ganitong bagay. Thank you so much po, Kong Rose Panotes. Ako po si Leia Fronda. Nakatira po ako sa Basod, Camarines Norte. Nag-aaral po ako sa Mabini Colleges po. Ang kinuha ko pong course is BSBA Financial Management. First year college student po sa Mabini Colleges. Salamat po sa cash assistant po, educational assistant. Nabigyan po kami ng pagkakataon po na magkaroon po ng ng assistant po para po sa school namin. Bayaran po yung mga tuition po namin sa school. Kaya po. Maraming salamat po Kong Rose Panotes sa cash assistant po, educational assistant. My name is Mariel Abina from CNSC, a third-year student of Bachelor of Science in Business Administration, Human Resource Management. Sa matatanggap ko po na financial assistant galing po kay Kong Rose Panotes, maraming salamat po. Makakatulong po ito, lalo na ngayon nag-thesis po kami. Thank you po. Quinones Jr. po sa Our Lady of Lourdes College Foundation from BSMLS or MedTech Department, third year. Thank you po sa educational assistance ni Panotes po. Thank you. Tuition po. Ako po si Judel Pante. Nag-aaral po sa Camarines Norte State College, third year na po. May kursong Bachelor of Science in Development Communication po. Sa school projects po, tapos sa mga bayarin, tapos may film po kasi kami ngayon, so pwede ko pong ilaan yung iba doon, tapos for sa sarili ko na po. Since pangalawang beses ko na po itong na-receive. Maraming salamat po kay Congresswoman Rose Panotes dahil ang bagay na ito po ay sobrang laking halaga para sa aming mga estudyante. Kasi po, matutulungan po kami nito sa pag-aaral and sa gastusin po dito sa pag-aaral po namin. Thank you po. Maraming salamat po ulit. Ng Colarina, third year college po from Camarines Norte State College. Thank you po kay Congresswoman
Rosemary Panotes Apal, bibigay po ng educational assistance. Second time na. Since third year po kami ngayon, may OJT po kasi kami. Itatabi po namin yung itatabi ko po ito para sa OJT namin. Mona Marino Ñez po, fourth year college po, Camarines Norte State College, BA History. Yun po. Tapos thank you po sa sa 5K, malaking tulong po ito. Lalo na po ako ngayon graduating po, marami pong bayarin. Thank you po Congresswoman Rosemary Panotes. My name is Cyrus Joan G. Villeno. Fourth year college po sa School of Law. Camarines Norte School of Law Arts and Sciences. Criminology po, graduating. Piano ko po sa tuition. At ang laki po ng ko ay lalo nag-cross enroll po ako sa Lourdes. Bali umabot po ng 20K yung ko, tuition. Para lang po makagraduate ganun. Nag-cross enroll ako kahit malaki po yung isang subject, malaki po yung tuition. Talagang pinurso ko na po at para lang po makasabay sa graduation. O, tsaka, yun nga po, di ko po inaasahan itong scholar kasi talagang baga, gipit-gipit at daming bayaran, mag-graduation po. Sakto po at yun, makakabawas sa tuition tapos may pang po, may pang allowance, pamasahe po. Sobrang po talaga. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Congresswoman Rosemary Panotes. Dahil po sa niya po, na binigay niyang educational assistance para sa mga estudyante at lalo po na isa po ako sa napili. Sobrang thankful po ako. Celine Librea po, from Camarines Norte State College, fourth year student. Ang course ko po ay marketing management. Yung pera po na makukuha ko po dito is gagamitin ko po pampa-hardbound ng FSN thesis ko. Maraming salamat po kay Congresswoman Rosemary Panotes dahil po sa malaking tulong na po itong makukuha po namin ditong educational assistant. Alam niyo ba na ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ni Vice Governor Joseph Ascutia? Ang sabi niya, alam niyo ba na ang niyog ay tinaguriang Tree of Life? Ito ay dahil mula sa ugat nito hanggang sa bunga ay magagamit at mapapakinabangan sa napakaraming paraan. Isa sa mga ito ay ang tumbong o ang tubo ng niyog. Ang tumbong o ang tubo ng niyog ay tinatawag ring coconut apple, coconut pearl, o coconut embryo. Ito ay matatagpuan sa loob ng isang niyog. Sinasabing mas masarap itong kainin kung ito ay maliit pa dahil mas manamis-namis at malasa ito kumpara sa malaking sukat nito. Ito rin ay naging parte na ng childhood memories ng karamihan sa atin dito sa probinsya dahil karaniwang pinag-aagawan at pinaghahati-hatian ito pagkatapos biyakin ang niyog. Bukod sa malinamnam na lasa, marami din itong benepisyo dala sa ating kalusugan. Nakakatulong daw po ito upang palakasin ang ating immune system dahil sa vitamins at minerals na taglay ng tumbong o tubo ng niyog. Nakakatulong rin ito para maiwasan ang mga sakit tulad ng cancer, kidney diseases at heart-related illnesses. Kayo, nakakain na ba kayo nito? Alay sa Diyos, alay sa bayan, for the love of our country. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ni Vice Governor Joseph Ascutia. At sa ating mga marites, mga misis, narito po ang ating balitang Sino Siya? At sa ating balitang Sino Siya, mga misis, hello, hi mga marites, kumusta po kayo? Ito na naman po ang ating balitang Sino Siya? Hoy, alam mo ba, ito ang tanong ng bayan. Sino daw po itong isang negosyante na namahala daw ng food accommodation ng isang club event? Kaya daw po ito pinag-uusapan ay dahil sa mga ginawang paghakot daw nito ng food na sa halip na ihain ng food caterer sa mga tables ng guests and members ay ang ginawa daw po nito. Inutusan daw nito ang waiter na i-impake sa box at dalhin
sasabihin doon sa car niya na nakapark sa labas. Parang ganito. Hoy, waiter. O yung mga inimpake ko doon, mga pagkain ha. O ilagay mo yun doon sa kotse ko, sa labas. Ganon daw po. Siyempre, sunod naman daw po ang waiter. Nako, ito ang malas niya. Marami nakakita sa ginawa nito. Kaya ang nangyari tuloy, marami tuloy hindi nakakain ng mga guest at members na nagbayad naman daw po ng registration. Naku naman, ano ka ba? Nakakaya ka naman. Yan daw po ang sabi ng iba. Nakakahiya daw po talaga kasi dito nagmamalay na meron palang nakasaksing mga mata sa kanya. Sino siya? At sa ating thought for the day, always remember that rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiots. Yan ang kabuuan nating mga balita sa oras na ito. Ako, si Mirna De Lejero. Ang tabayanan ng mga susunod na pagbabalita dito pa rin po sa CNTV. CNTV News is brought to you by Arnulfo Nol Manalo Balane, Retired Director 3 of DepEd, Region 2, Region 8, and NCR. Chairman, Boy Scout of the Philippines, Camarines Norte Council, Vice President, Student Affairs and Services of Mabini Colleges, DAET. Cake Frost is now open at Maharlika Highway, Santo Domingo, Vincennes, Camarines Norte. Cake Frost is owned and managed by Lorena Sigüenza Hotard, Congresswoman Rosemary Panotes, Governor Ricarte Dong Padilla, former Vice Mayor of Talisay Juan Churamores, and Bongya General Merchandise located at Barangay Poblacion, Talisay, Camarines Norte. Moonlight Bar and Lounge located at Barangay Lagon, Daet. Ruth Garden. Ruth Garden is located along Vincennes Avenue, Daet, Camarines Norte. Look for Miss Ruth Azor. Provincial Board Member Artemio Bihog Sardon, 1st District of Camarines Norte. Provincial Board Member Renato Atoy Moreno, 2nd District of Camarines Norte. Mayor Benito S. Ochoa of Daet, Camarines Norte. Provincial Board Member Rodolfo Polgache, 2nd District of Camarines Norte. Kaugmahan at EJ's Restaurant, Bed and Breakfast, located at San Jose Boulevard, Talisay, Camarines Norte. Cesar Barcelona, President of New Camarines Norte Present Radio Club at miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas o KBP. Bicol Catfish Systems Incorporated, located at Barangay Kubangbang, Daet, Camarines Norte, and Metro Cable, Daet.